Nagbalik na sana sa Kongreso, sa Kamara, itong si Kong Miao, si Kiko Barsaga. Kasi tapos na yung 60-day suspension niya. Oh, magbabalik na siya. Pagbalik niya, mayroon na naman panibagong suspension na 60 days. Hmm? Ang daming bumoto, 238 ba yun? Ha? Ang sumuporta lang kay Kong Miao, sila ano eh, si Pulong, si Pulong Duterte, si Omar Duterte, yung anak ni Pulong, at saka yung Harold. O, Duterte rin yun. Harold Duterte, yung party list nila, PPP. Yun lang yung kasi ungab yan. Apat, yung mga taga Davao. Hmm? Siyempre, kailangan nilang suportahan si Kiko Barsaga kasi pinagtatanggol niya ng Duterte. Kunwari lang, hindi siya apektado. Kunwari lang, okay lang sa kanya. Ha? Ngayon, karamihan ng mga kongresista, hindi karamihan, malaking overwhelming. 238 yata eh. Umuto na ano eh, na i-ano siya, i-extend uli ang kanyang suspension. Bakit? Eh, ano kasi itong si Barsaga eh. Sinuspindi na nga ng 60 days, sa panahon ng suspension niya ng 60 days, hindi pa rin nagbabago. Walang remorse, walang pagbabago. O yan ang problema kay Kiko Barsaga. Dapat sana, nung sinuspend ka ng 60 days, nagbago ka na. O parang pinagsisisihan mo yung ginawa mo. Hindi eh. Ganun pa rin. Bastos pa rin na walang disiplina bilang kongresista. Pwede ka naman kasing matibay ang paninindigan. Pwede ka naman kasing binabatikos mo yung mga mali. Pero wag ka namang maging bastos. Ah? Wag ka naman yung parang wala ka ng respeto at walang disiplina. O tingnan mo yung Makabayan Black. Matibay sa paninindigan yan, yung mga yan. Pero hindi sila bastos. Hindi sila yung yung walang respeto. Hindi yung wala silang disiplina. Ang paninindigan, hindi yung parang anong nagmumura ka, yung bastos ka na, hindi yun. Hindi yun. Ang ano yun eh. Ay ito, akala mo, dahil linalabanan niya ang korupsyon, akala mo, dahil linalabanan niya ang mga abuso, akala niya sa kanya, magaling ano na siya, tama na yung ginagawa niya. Hindi lang yun. Dapat yung ano mo, yung manners mo, yung manera mo, yung ugali mo. Pag hindi ganun yung ano mo, talagang unethical yun. Kaya ako sangayon lang ako diyan sa sangayon naman ako diyan sa ginagawa ng House eh. Dito kay Kiko Barsaga. Ngayon, ang sabi ni Kiko Barsaga, hindi naman daw siya apektado niyan. Hindi daw siya apektado niyan. Wala naman daw sa kanyang problema. Paano masabing hindi ka apektado? Mayroon siyang mga staff. Mayroon siyang mga staff. Siyempre, may mga staff siya sa ano niya, paano na yon? Wala na. Oh. Ano siya, walang sweldo, wala siyang diyan sa panahon ng suspension niya. Sabihin pa na mayaman sila. Pero sa totoo lang, yumaman sila sa politika na eh. Sabi nga nung bilyonaryong businessman si Enrique Razon, kasi kinasuhan siya noon ng cyber libel ni Razon. Sabi ng bilyonaryong si Enrique Razon, "Pigi nga, ipaliwanag ninyo, Kiko Barsaga, saan galing ang yaman nyo? Sa politika lang naman kayo eh. O paano kayo yumaman ng ganyan?" Oo nga naman. O ngayon, kung na ano na siya, chine-check ano na siya, hindi na siya makaupo bilang congressman, baka nga sa sunod na eleksyon sa 2028 hindi na siya manalo eh. Siyempre pagkakaisahan na siya diyan ng mga Rimulya, hindi na siya papanalunin diyan. At yung pala, nung mahigpit ang laban ng Rimulya at saka ni Barsaga, yung father niya si Pidi, yun talaga yung diyan, yung ama ng dynasty na yan. Nung lumaban pala noon si Pidi Barsaga bilang congressman, tapos ang kalaban si Gilbert Rimulya, yung kapatid ni Buying sa ni Junvic, yung reporter sa ABS-CBN, malakas na kalaban yon, may pera, may dynastiya, kaya lang kailangan din ni Pidi Barsaga pera. Mukhang tinulungan daw ni Rason eh. Sabi nung napanood ko sa programa ng bilyonaryo, yung kay si Ibardoni ang nagsasabi. Ngayon, kung lalaban siya uli na congressman itong si Barsaga at makakalaban niya tao ng Rimulya, mahihirapan na siya. Ay hindi na siya tutulungan ng partido niya, yung National Unity Party. Hindi na rin siya tutulungan ni Rason. Tapos ngayon, syempre, problema siya diyan kasi kahit papaano mawawala ang kanyang sweldo sa Kongreso.
magagalit sa kanya yung mother niya. Sa kapapasaway niya. Kaya kahit ano sabihin niya, kunwari ano, kahit sabihin niyang hindi siya apektado, apektado siya diyan, apektado sila niyan. Hmm. Kunwari lang yung sinasabing hindi. Kunwari lang yung sinasabing hindi. Yan yung nakukuha niya sa Duterte. Oh, yung ugali kasi ng Duterte nakuha niya. Akala niya, oh, yung ginagawa niya ay ano, para na sa bayan. Puwede, tama naman yung manindigan ka para sa bayan, tama naman yung labanan mo ang mali, oo. Pero gawin mo namang ano, yung manners mo naman, yung manera mo naman, yung ugali mo naman, ah, ano yun, mas magiging kagalang-galang ka kung matibay ang paninindigan mo, linalabanan mo ang tama, ay linalabanan mo ang mali, pinaglalaban mo ang tama, yung mabuti para sa bayan, linalabanan mo ang katiwalian. Pero sa paraan naman na hindi naman yung ano ka na, bastos ka na, hindi nakarespe-respeto, kongresista ka, eh. Oh, 'yan yung ano, 'yan yung ano dito kay Kiko Barsaga. Kaya ngayon suspendido na naman siya 60 days. Actually, ang plano na nga sana sa kanya expel na, eh. Kaya lang mas nangibabaw sa mga kongresista, i-suspend na lang 60 days. Hmm. Kaya kaya lang yun na nga, sabi niya hindi siya apektado, hindi totoo yun, apektado siya diyan. Siguro yung may conflict na yan sa kanyang nanay, yung mother niya. Oo. Kasi yung mother niya, mayor pa ngayon ng Dasmariñas. Yung brother niya yata, ano, vice mayor. May dynasty na nga sila sa Dasmariñas. Kasi yung father niya, nire-respeto doon sa Dasmariñas. Kaya yung kanilang pamilya, yung mother niya, mayor ng Dasmariñas City, yung brother niya, vice mayor, siya congressman. Pero sa 2028, mahihirapan na sila diyan. Ngayon nga, baka yung ano, siyempre, ah, iba rin kung ano sila. Baka ngayon wala ng mga proyektong ano yan, yang itong si Barsaga. Kasi nga, sunod-sunod ang suspension. Wala rin kasing respeto ito. Nakita ko ito una, nung panahon ng 2022 elections, nagsasalita si Congressman Pidi Barsaga sa stage sa Dasmariñas. I-endorse si Leni Robredo. Kasi Leni Robredo yon si Pidi Barsaga. Nagsasalita sa stage, biglang umakyat itong si ano, Kiko. Hmm? Kinuha yung papel sa ama niya. Oh, bakit Leni ang nakalagay dito? Hindi tayo Leni. Marcos tayo. Marcos Duterte, sabi niya. Bastos. Ano talaga yan eh, wala talagang ano to, dapat lang talagang disiplinahin na ito ng ano, disiplinahin na ito ng Kongreso, ng Kamara, tama lang yun. Kaya kahit anong sabihin ni Barsaga na hindi siya apektado, hindi, kunwari lang. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.